Sa makatuwid, meron pong binabanggit sa Biblia na dalisay na relihiyon, pure religion o tunay na relihiyon. Kaya kung sinasabi mong walang relihiyon na makapagliligtas, ay ginagawa mong sinungaling ang apostol na si Santiago. Hallelujah! At hindi mo lang pinapasinungalingan ng apostol o ang Biblia na pagka sinasabi ni Santiago, pure religion, dalisay na relihiyon. Sa madaling salita, meron pong tunay o totoong relihiyon. Sa makatuwid, may relihiyong makapagliligtas. Kaya kaibigan, kung ikaw ay totoong nagsusuri, dapat kang mag-ingat sa relihiyong napasukan mo, na baka ito ay relihiyong walang kabuluhan. Paano natin malalaman ang relihiyong walang kabuluhan? 3 sitas lang muna ang ibibigay kong halimbawa sa inyo. Una-unay, ito po'y pakinggan ninyo. Marcos 7:7 hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salitsaling sabi ng mga tao. Pangalawa, sa aklat ng Mateo 15:14, pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Pangatlo, sinabi ng apostol na si Pablo sa aklat ng 2 Corinto 2:17, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Sa 3 talatang ito, dito natin makikilala na may mga relihiyong inaaniban ng isang tao na nais maligtas sana, ngunit kapahamakan at walang kabuluhan pala ang kanyang relihiyong napasukan. Ayon sa Marcos 7:7, walang kabuluhang relihiyon o pananampalataya ay ang pagsamba na walang kabuluhan, na pagka sinusunod na aral ay turo ng tao at hindi sa Diyos. Simpleng halimbawa na ating mababasa sa aklat ng mga gawa 20:33 hanggang 34. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. At sinabi pa niya sa aklat ng 2 Tesalonica 3:7 hanggang 9, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. Ito'y malinaw na pagka ang inyong tagapagturo o mangangaral ay walang inaatupag kundi mangaral ng ikapo, puro pagbibigay at pagpapala ang ipinapangaral upang siya'y mabuhay at umasa na lang sa mga offerings, at ayaw na niyang magtrabaho o magbanat ng buto, umalis ka na sa relihiyon na yan. Dahil ang relihiyon na yan, ang sinusunod ay turo ng tao, hindi po sinusunod ang turo ng Diyos. Ang relihiyon na yan ang tinutukoy ni Kristo sa aklat ng Mateo 15:14. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Alam nyo ba kung bakit sila naging bulag na taga-akay? Dahil hindi na sila nagtatrabaho at umaasa na lang sila sa love gift o offerings bilang upa o suhol sa kanila. At alam nyo ba na ang suhol ay siyang bumubulag sa inyong mga mangangaral at tagapagturo?
Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan, Exodus 23:8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Amen. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. niya mga tiil. Siya ang Ginoo, naway ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaanit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.